Oy, good morning, good morning. Haba-habang usapin po ito. Welcome sa programang Bawal ang Pigon. Get it straight with Daniel Roson. Tax Reform for Acceleration and Inclusion Bill. Ito po ang tututukan nating paksa ngayong umaga. Malinaw ang mensahe ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang ikalawang State of the Nation address. I call on the Senate to support my tax reform in full and to pass it without haste. Nakapasa na kasi sa mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang batas na nagsasaad ng ilang pagbabago sa sistema ng pagbubuwis sa bansa. 246 ng mga kongresista ang pumabor sa House Bill 5636 o ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion Bill na tinatawag din na Train Bill, habang siyam lamang ang hindi sumang-ayon dito. Sa Train Bill na nais ng gobyerno, magkakaroon ng kaibahan sa sistema ng komputasyon ng income tax, value-added tax o VAT at excise tax. Marami ang makikinabang, lalo na mga tumatanggap ng sahod na hindi hihigit sa 250,000 pesos kada taon. Hindi na kasi sila babawasan ng income tax at buong-buong maibubulsa ang kanilang mga sweldo. Subalit sa pagtaas naman ng excise tax sa produktong petrolyo, paglalagay ng value-added tax sa mga dating exempted dito at ang pagpataw ng bagong buwis sa mga produktong matatamis. Marami ang naaalarma na baka ang makukuhang ganansya sa income tax reduction bawiin naman ng sobra-sobra sa pamamagitan ng mga ito. Ang publiko ay nakamasid ngayon sa magiging aksyon ng Senado. Sa mensaheng ipinarating ng Pangulo, magkakaroon pa kaya ng mahabang debate sa Senado o ang Train Bill ay ire-railroad na upang pagbigyan ang hiling ng nasa palasyo? Kontrobersyal na nga po itong panukalang batas ay naging mas kontrobersyal pa dahil binanggit ng Pangulo ang pangalan sa SONA ng guest natin ngayong umaga. Hindi raw marunong pumalakpak. Let's welcome to the program Senate Committee on Ways and Means Chairman Senator Sonny Angara. Morning, please. Thank you. Yan ha, maraming palakpak ngayon ha. Tabasit. Salamat. Ba't nga ba hindi ka pumapalakpak? Nagkataon lang ho. Mapalakpak naman tayo. Nagkataon lang siguro nung tinignan niya ako, hindi ako pumapalakpak ho nun. No, but let's get it straight, Senator Sonny. Nasa inyong bola ngayon. Opo. Ano ba ang inclination? Meron ba kayong mga Kasi ang gusto ng presidente in its entirety. But do you agree with that? Well, ang interpretation namin dun sa in its entirety, ibig sabihin isang package na huwag tanggalin yung mga major components nun. Pero yung mga detalye, tingin ko okay lang sa kanya na galawin namin. Kasi yun din ang ginawa ng Kamara and pinuri niya dun sa kanyang speech. Whether pwedeng imadali, sa tingin ko hindi naman pwedeng imadali. Although kami, kada linggo naghihiring kami dito. At kung hindi kami naghihiring, nagkukonsulta kami sa mga iba't ibang sektor na maapektuhan. So, pati yung mga kuro-kuro at opinion ng ating mga kasamahan sa Senado, kinukuha po natin. So, talagang hindi mo masabing ma-approve namin in 100% down to the last comma, down to the last period. Hindi talaga mangyayari yun. Pero yung diwa nung panukala na kailangan tulungan ng ating gobyerno, palakasin yung pondo niya at bigyan ng tax relief o tulong yung ating mga pangkaraniwang empleyado na hindi kumikita ng malaki pero sa sistema na hindi makatarungan ngayon ay nagbabayad ng malaking porsyento ng kanilang sweldo. Sino yan? Yung mga nurse, yung mga teacher, yung mga sundalo, yung mga pulis. Kumikita lang ng 250,000, 300,000. Sabihin natin kada buwan nasa 18, 20,000 ang kanilang sweldo. Ang laki ng kinakaltas sa kanila, halos 20-25%. So wala silang naiipon at the end of the year. Well, that's one thing na pinag-uusapan pa rin ngayon. While these people from that sector will be favored, ang sinasabi nila, baka bumalandra doon sa mga mas mahihirap. Dahil siguro po na-scrutinize nyo na magkano ang mawawala doon sa relief na ibibigay ng gobyerno. Opo. Ang doon sa tax relief, yung proposal nila ng gobyerno at saka ng House na i-exempt yung 250,000 a year and below, halos 140 billion. 140 billion. Po sa ating pamahalaan. Pero yung babawiin naman nila, doble. Ang gusto 300. nilang bawiin Yes. ay nasa 270 ngayon.
base sa pinasay. Yun sa original proposal, parang naglalaro sa 300. Binawasan nga ng House. So, naging 270. So, yun, may neto ang gobyerno ng 130 billion. Yun ay titingnan namin. Yung Na side sobra na yun. dun sa after na nabawi na, Opo. meron pa siyang sobra na Correct, ho. 130 billion. Dahil meron ang programang build na gustong pondohan ng ating mga nasa gobyerno ngayon. Pero ang tinitingnan po ngayong isa dito, dun sa uncollected taxes natin, yung efficiency ng pagbabayad ng buwis, gaano kalaki po ang nakita niyong nawawala? Sa smuggling sa fuel siguro, nasa at least minimum, very conservative figure, nasa 20 billion na yun. 20 billion. Opo. Kaya sinasabi po natin sa pamahalaan, wag lang kami ang asahan ninyo. Wag nyo sabihin sa mga mambabatas, itaas nyo lang ang buwis. Dahil gusto namin makita sa side ninyo, may reforma din kayo. Mas malaki ang nakokolekta nyo, mas episyente kayo sa pagkokolekta, yung sinasabi yung tax efficiency, Kuya Daniel. So sabi natin, wag lang dun sa panig ng legislatura ang lahat ng reforma at pagbabago. Dapat magpakita rin kayo. At to be fair, sa administrasyon, meron silang deal ngayon yung sa Mighty Cigarettes na kinokolekta nila yung hindi binayarang back taxes. So ngayon, I think, makakakuha ang pamahalaan ng 25 billion dun sa deal na yun. One of the arguments is that, na kung makukolekta lang daw sana ng tama yung mga uncollected na mga buwis, pati na yung mga evaders na mahahabol lang sana, there is no need para gumawa na naman ng panibagong batas tungkol sa tax para lang makakolekta at masuportahan ng build project. In a perfect world, sana nga, Kuya Daniel, ganyan. Kasi kita mo ngayon yung Bureau of Customs Investigation. Correct. Sa Kamara, kami nag-imbestiga rin kami, nag-one hearing kami. Sa Kamara, parang pangatlong hearing na po. Klaro na may pagkakamali talaga yung, hindi ko alam kung sinasadya o di sinasadya, pero parang may nakakalusot talaga ng malaking kargamento na sana, either kung illegal siya, di huhulihin. Pero kung siya ay understated at hindi kinokolekta ng gobyerno yung tamang buwis, luging-lugi ang gobyerno doon. So Which is very apparent. mukha nga talaga kasi tinanood natin, meron tinatawag ho sa customs yung green lane. Sino dapat ang nasa green lane? Yung mga may record na ilang taon, ilang dekada na hindi nandadaya sa kanilang buwis. May record na sila, chinek na yan po yan ng customs, binuklat na po yung kanilang mga containers at nakita na walang smuggled goods dyan at regular na nagpapadala yan. Yung tipong wala silang mapapala pag nag-smuggle sila dahil masisira yung kanilang, meron silang yung tinatawag na reputational collateral. Masisira yung kanilang reputation kapag nagpadala silang kontrabando. So yun, yung mga malalaking corporation or even a small businessman, kahit maliit ka, basta magandang record mo, pwede ka sa green lane. Ang ginawa ngayon, yung mga bagong rehistro, mga consignee, mga importer, nilalagay sa green lane automatic. Parang sabi ko, parang maling-mali yun. That's not the intention of the green lane, Kuya Daniel. Dapat yung mga ganon, yellow or red lane yun. But have you checked also on the cases filed against those that are evading taxes? Meron po. Yun ang problema. Maraming fina-file, binupload yung tinatakot. Minsan sabi nila para makakolekta sa ilalim, para ang taxpayer ay parang ang laki naman yan, ayusin ko na lang. Pero may mga matatapang na dinadala na lang sa asunto. So pag dinala sa asunto, laban yan. Ang problema, talo lagi ang gobyerno. Sa mga kaso, dalawa pa lang ang pinanalo ng gobyerno. Magkano ang kinolekta? Tanong niyo po sa akin, Kuya Daniel. Magkano lang? Wala po. Zero. So wala So panalo ka nga sa kaso, gumastos ka sa attorney. Lugi ka pa. Lugi ka pa. Dahil may ginastos ka, wala ka na kolekta. Opo. So mahina ho yung record natin sa enforcement and sa, yan yung talagang tinutulak natin for the last few years. Sabi natin, why don't you just compromise? Kaya maganda itong ginawa ni Secretary Dominguez na kinausap na lang niya yung Mighty. O sige, magkaayusan na lang tayo para lamang ang gobyerno, maka-absuelto na rin kayo. Hindi na tayo dadaan sa asunto. Pero Mas sa okay ganitong situation, Senator, kasi ang laging nasa isip ng mga kababayan natin na maapektuhan doon sa pagtaas ng pagbabayad ng buwis, sinasabi palagi na yung problema ninyo sa amin yung kinakarga. Kasi kailangan ba na ang gawin natin lagi bumuo ng bagong batas? Dahil hindi mo makolekta yung dati na. Ito pa nga lang dati, hindi mo na maipatupad ng tama, gagawa na naman tayo na ipatutupad mo, the more that it will be affected. Yun, Kuya Daniel. Kaya nga hinihingi natin sa administrasyon, magpakita rin kayo ng reforma. So yun, medyo nag-aano sila dito sa ginagawang mga kompromiso. Nakakolekta daw sila ng 25 billion. So yun, pwede natin ibawas. But are you convinced that what they are doing now is enough para sabihin nun natin na talagang napatutupad ng maayos even itong bagong batas na ginagawa nyo? Kailangan magpatuloy ho yan. Hindi pwedeng one time lang, Kuya Daniel. Kailangan regular yan. At ito sa BOC,
magmamasid din po ang Kongreso kung ano ang, once nag-recommend kami sa committee report what to do sa customs, kung nasunod ba yung mga proseso, titingnan natin kung kikilos sila. Ano ang pinaka-crucial na inurirat ninyo sa BIR? Opo. With regard dito sa kanilang tax efficiency, Well, yun, yung practice of overcharging the taxpayer para makapag-negotiate. Sabi natin, dapat tigil na yan. At to be fair to Commissioner Dulay, nung nag-take over siya, may pinaalis siyang 300 BIR personnel. Sibak yun. Tanggal talaga. Yun, dahil Dismissed, may masamang record ho yan. 314 to be exact. Hindi lipat lang yun, ha? Hindi po lipat Okay, yun. okay. Talagang tinanggal ho. May reputation ho kasi si Commissioner Dulay na honest man talaga ho siya. So, yun. Tapos yung, sabi natin, imbis na file kayo ng kaso, ba't di nyo lang, I'm sure yung mga taxpayer, gusto rin nila ayusin yun. Diba? Kasi ayaw na naman nila may problema sila. Ayaw nilang hinahabol sila ng gobyerno. Di mag-usap na lang kayo. Sabi ko. Pero the signal is clear from the President. Directly when he did his SONA, direktang sinabi, nasa inyo na ang bola, Senado. yes. Tapos parang sinasabi, you as the chairman of the Ways and Means, Yes. parang ikaw ang dapat na kumumpas dito. Did they talk to you after that? Opo, nag-meeting ho kami nitong nakaraang Lunes. Nasa Malacanang kami. Ano, in-arm twist ka na ba? At hindi, actually, very different ang approach ni Presidente. Sabi So niya, it was the President who talked to you ay, directly? marami kaming senador, mga 7-8 kaming senador. Okay. At andun din si Speaker Alvarez at si Majority Leader Fariñas. At ang sinabi niya is, sige, bahala na kayo dyan. In fact, wala siya masyadong komento dun sa tax. More of, ang komento niya is on yung situation sa Marawi. At saka yung pag-i-improve ng armed forces natin na nangangailangan ho tayo. Nangangailangan ng bagong sundalo, nangangailangan ho ng bagong SAF units. Yun yung specially trained na police. But with the details of what they want to happen in the tax reform, Wala hong si Secretary Dominguez ang nagsasalita at nagdidebate kami. So, maganda naman dahil nakikinig lang si Presidente. Kami sinasabi namin na hindi kami agree dito, hindi kami agree dito. At si Secretary Dominguez na head ng DOF na unang pangunahing agency na nagpupush nung tax measure. Dinidepensahan naman nila yung kanila. so what was that specific na provision na hindi nyo inaagrihan, Senator? Yung provision dun sa buwis sa petrolyo. Okay. 6 pesos. Excise tax. 6 pesos ang gusto dun eh. Okay. Sabi namin mabigat yun. Magtataas ang presyo all across. So dapat siguro ang maganda dyan, i-phase out natin para hindi mabigat masyado yung tama sa tao. Tapos yung... So what do you mean by phase out? Pagka ganun? Meron pa rin, hindi lang 6 pesos. Oo, hindi 6 pesos. Okay, Pero, all kasi, throughout. Kuya Daniel, kung titignan mo naman yung presyo ng crudo, halos nangalahati na yan. So, kung mag-rewind tayo to 2014 or 2015, the price of oil was $100 kada bariles. Barrel, So, ngayon, naghati na kung presyo. So, hindi pa tayo, kahit tinaas natin, hindi tayo babalik sa mga araw na yon. So, kung yung konting price, nakikita naman natin, nanonood tayo ng news, tumataas ng 50 centavos, 1 peso. Yes. Nagsisiso naman yan. Medyo naano naman ng tao. So, pag tinaas mo ng 1 peso, 150, baka kaya. So dun sa 6 pesos na yun ang end game di ba? Yun ang end game. Yung 6 pesos. Yes. Anong end game sa Kaso inyo? nagmamadali sila. Gusto nila ngayon, may 6 pesos na ako. Sabi namin, huwag mo naman biglain masyado. Ano, Pag but- binigla pero- niyo si Juan de la Cruz, di magtataas lahat ng presyo. Yung Yes, budget yes. niya magtataas. Baka yung pinapakain sa anak niya, mapabawasan yun. Huwag natin biglain. Pati yung sweldo na hindi na kinaltasan. Hindi na tumataas yung sweldo. So, Exactly. So ito, anong end game compromise ninyo? Kung 6 pesos... Wala pa po. Nag-uusap pa po. Pero anong proposal ninyo dyan? Andun yung... ganun naman ang legislation, Kuya Yes, Daniel. We have a proposal na think about 1, 2, 3. 1 peso muna, tapos 2 pesos, tapos 3 pesos. So ang end game instead of 6 ay 3 pesos. 6 pa rin ang... 6 pa rin. 6 pa rin, pero... Kaya lang hinati-hati. Hinati-hati. Yun na isa sa mga tinututulan din nila. Kasi be that as it may, sa dulo, 6 pesos pa rin yung hindi mo lang binigla. Parang napaghandaan. in-staggered mo lang din. Opo. So yun lang ang hinihingin. Pero di ba yun ang nakapaloob din doon? Talagang Hindi, three phases? Parang 3-2-1 ngayon eh. 3-2-1. So, front-loaded pa rin siya. Yung una, mas mabigat yung pa rin. una. Opo. Kahit na ang end niya parehong 6. Opo. Pero di ho ba, ganun din ang mangyayari doon sa dulo? Depende na rin sa opinion ng bawat isa. Kanya-kanya may opinion dyan. So that's the one provision. What are the others, Senator?
Parang yung ayaw nyo. mga binibiling soft drinks, yung tinatawag na Matamis. sugar sweetened beverages. Pinapatanggal nyo po ba? Pinapabawasan nyo ba? Pinapaayos lang dahil masyadong malaki. Dahil 10 pesos kada litro ng sugar sweetened beverages. Ano yung sakop ng sugar sweetened beverage, kuya? Soda. Soda, yun ang pangkaraniwang. Yung mga flavored fruit drinks. Yung mga Tetra Paks. Yung mga iced tea na yung Tinitimpla. energy drinks. Okay. Mga Gatorade, ganon, yung mga Cobra, yung 3-in-1 coffee. So pati sinakop Black nila. Mamba niyan. Kasama yun. Kasama yun. Oo. May magagalit na yung mga kaibigan dyan. Patay na si Herman Panghula niyan. Pero So mga 3-in-1, nasa shea, gano'n. kasama. Okay. Pati gatas, Kuya Daniel. Uy. Yun ang pinagtutulan namin. Aha. Sabi namin, bakit nyo... Ano yung Unang-una, mga formula? Milk? unang-una, tutol kami Oo. sa sukatan ng buwis. Dahil nga, parang pareho ang trato dun sa, kung ano man yung kada litro, kung 10 kutsara ng asukal yan, kung 1 kutsara, parehas ang trato eh. Sabi nga nila, this is a health measure. Paano naging health measure yan kung pareho ang trato? Hindi nakabase sa laman ng asukal. Sabi nga nila, more sugar is less healthy. Bakit pare-pareho ang trato? Gatas, soft drinks. Ang mangyayari niyan, kasi mas mura ang soft drink, baka soft drink na lang painumin sa mga bata. Oo. Di ba? Kasi pareho lang yung ano mo. Hindi maganda. So sabi natin, palitan natin yung basehan, yung batayan. Gawin natin based on sugar content. At yan naman ang best practice all over the world. At wag naman, pangalawa, wag naman ganun kalaki. Kasi ang mangyayari niyan, yung litro ng soft drinks, kunyari 22 pesos sa sari-sari store. Pag nilagyan mo ng 10 piso yan, magiging 32 pesos yan. So talaga, ang laki. Halos dinoble mo yung presyo. May pag-aaral naman dyan na kahit 20% ang pagtaas ng presyo, so 20% of 20 is about 4 pesos. No? So kahit ganun, may epekto na yun sa habits, drinking habits at saka purchasing habits ng mga consumers. So nabago mo na yung kanilang, you can encourage them to change to healthier beverages by merely raising it by 20%. Ang ginawa, nasa more than 50 to 60% ang pagtaas. So, anong compromise nyo doon? Wala pa. Sa ngayon, Kuya Daniel, ang nangyari, nag-meeting kami with the secretaries yesterday. Nagbigay kami ng aming kuro-kuro at opinion at sila din nagbigay. Pero, kumbaga, nasa proseso pa kami. Kinakausap ko pa yung mga ibang senador kung ano yung kanilang view para maipasok din sa panukala. Na-browse nyo po ba yung itong ginawa ng Ibon Foundation and then yung ibang mga tumututol dito sa kakaroon ng tax reform na sinasabi nila this is more of anti-poor? May point din sila. May point din sila kasi ang natutulungan dun sa pagbaba ng income tax, more of middle class. Yes. Kasi yung mga kumikita ng minimum wage, hindi naman Exempted na yan exempted na yan for the last decade. Correct. Dito naman sa papatawan ng buwis, buong bansa. So dapat may mitigating measures talaga. So may pinopropose na parang version ng conditional cash transfer. Yun naman ay sinasabi rin ng ibang senador, baka hindi naman umubra yan dahil yung CCT, nung unang pinopose yan, ilang libong pamilya lang yan, para itaas sa kasalukuyang level na 3 to 4 million families. It took 3 years. Sinubukan yung mga ATM, nakita wala palang ATM sa bundok. So nahirapan sila na ibigay yung pera sa mga malalayong barangay. So up to now, those challenges exist. Pero sa isipan nila, kaya nilang ibigyan ng cash transfers yung 10 million families. Sabi namin, mahirap yata yun. So may mga suggestions na ibigay na lang natin ng bigas. Kasi dun sa pagbigyan mo ng bigas, natulungan mo pa yung magsasaka, natulungan mo din yung mahirap na pamilya. So dun kami ngayon, nasa pagkikinig dun sa iba't ibang suggestion. Kasi ang isa pong pinupoint out nila dito ay itong mas marami sa mga Pilipino na mas mahirap ang maapektuhan. Dahil pag tumaas yung mga kagaya niyan, yung mga ipapataw doon sa excise tax, sila yung mapipindakanan din na magdadagdag ng babayaran sa tax while hindi naman sila nakinabang doon sa bawas ng tax dahil dati na silang exempted. Yan ang sinasaalang-alang namin dito sa pag-aaral ngayon. Kaya sabi natin, hindi natin pwedeng imadali, hindi na natin pwedeng biglayin. Kaya yung mga ibang gusto ng pamahalaan, baka hindi natin pwedeng pagbigyan. Doon sa sinasabi niyong mga
baka hindi nyo pwedeng pagbigyan. Merong parang pitik na tipong alalahanin mo, Senator Angara, baka ikaw tamaan sa re-election. Having said these things, ano bang nakikita po ninyo? Mas malakas ba ang banta ng suporta sa eleksyon sa side ng gobyerno o yung magiging banta naman sa inyo doon sa side ng mga mamamayan at baka ang sabi nila bukas makalawa, you are the next Ralph Recto? Before you answer that, we'll pause for a break. Ng kaliwa. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Kasama pa rin po natin Senator Sunny Angara, Chairman po ng Senate Ways and Means Committee. At pinag-uusapan nga natin, saan ba mas malakas yung banta sa re-election? Kasi binanggit yun ng presidente. Parang, sige ka, parang mayroong gano'n, ano? Yun bang suporta ng administrasyon sa election sa'yo o yung magiging impression ng taong bayan kung ano yung magiging paninindigan mo dito sa tax reform na to? Kasi laging binabanggit nila yung nangyari kay Senator Ralph Recto before, no? Dahil dyan sa mga tax reforms na ginagawa natin, which is actually very, very delicate. Ano bang tinitingnan nyo dito, Senator? That's a good question, Kuya Daniel. No? But definitely, I think it's clear from my actions and my pronouncements na kung saan tayo, sa tatao tayo. Dahil we are their elected representatives, kaya ang tawag sa amin, mga kinatawan, mga senador. So as the legislative representatives, you have to articulate ano yung niraramdam ng mga tao. Which is what hindi maintindihan ng iba, bakit ang haba ng proseso? Kasi nga nagkukonsulta kami ng lahat ng sektor. For example, sa sugar sweetened beverages, tindahan, kinausap po namin. Yung mga dealers, mga butlers, mga sari-sari store, kinausap po namin. Hindi maintindihan ng tao, bakit ang tagal-tagal naman? Sa camera, ang bilis lang. Dito sa inyo, di nila maintindihan. Ora-orada, kahit napupuyat yung mga staff ko, para kinagko-compute lang ng mga numero. Hindi biro itong ginagawa namin, Kuya Daniel. At talagang nauubos ang oras namin. Halos kulang na kami sa tulog, sa totoo lang. But what is the result of the consultation so far? Saan mas lumalamang? You push for it or wag niyong isulong No, ito? definitely kailangan ng tax reform. Kasi the last time we reformed our income tax system was 1997, Kuya Daniel. Kaya marami na talagang kawawa na pangkaraniwang empleyado. Malamang yung empleyado nyo dito, they feel they are overtaxed. Pag pumunta ka sa ospital, overtaxed ang mga nurse dyan. Pag pumunta ka sa eskwelahan, overtaxed ang mga teacher doon. Mga pulis po natin. May study na parang more than half ng ating kapulisan at sundalo ay walang sariling bahay. Magre-retire na sila at 50, walang sariling bahay. Bakit? Kasi ang laki ng kinakaltas ng gobyerno sa kanila sa buwis. So pag Maabot gumaan nga mo ng yun- 32, 37 pa kung minsan. 32, no, walang 37. It's 32 is the highest rate for individuals. Nasa 32 yung 32. Kasi may mga ibang, kumbaga, pagka tinignan mo yung Well, mga pag dinagdag mo yung mga ibang Kaltas, kinakaltas, like pag-ibig, Yes. PhilHealth, more than 37 na yun. Ang nawawala. Pero yung sa 32, kung mangyayari itong tax reform, ano ba ang makikita ng tao dito dun sa 32, magiging magkano na lang? Yung 32 pa rin yun, pero hindi na sa 500,000. Sa ngayon kasi, at it's at the highest level, may bracket yan, depende sa income So mo. ang tatamaan ng 32, yung mas mayaman. Mas mayaman na. Okay. Yung mga pangkaraniwang empleyado na, let's say, nasa 200,000, 300,000 a year, hindi na, sa ngayon, nasa 20-25% sila eh. So, bababa na yun. Ang gusto nga ng pamahalaan, 250,000 pababa, hindi na nagbabayad ng income tax. Exempted. Exempted. So ngayon, yung 250,000 per annum na Per annum nakita, yan, per hindi annum. to monthly. Opo, Yung 250,000 per annum nakita, hindi na sisingilin din ng tax. Sasama na sa tax exempted. Opo. Aha. Yun ang dinidebate You're rin. inclined on that. Well, yun, dinidebate rin namin yun dahil sa ngayon, let's say, kumikita ka ng more than 250,000, nasa 25% ka na. Tapos biglang dadalhin sa zero. Kaya nga malaki ang nawawala eh. Babawiin din naman. So sabi natin, bakit di natin i-gradual rin yun dito? Imbis na zero,
bakit hindi na lang 5% o ganon. Pero later on, pwede mag-zero after a few years. Dito naman para hindi na rin tumaas yung kinukuha nating buwis. Kasi yun ang katwiran eh. Magbibigay tayo, kailangan bawiin natin dito. So sabi natin, wag tayong magbigay ng sobra-sobra. Dahan-dahanin po natin para dito sa panibagong buwis, dahan-dahanin din po natin. Doon sa petrolyo natin, paano nyo tinitignan yung dito? Tutuloy pa rin yon? Well, gusto nga, hindi nga kami kumbinsido na yung meron kasing provision doon, Kuya Daniel, na for parang unconditional cash transfer. Yun ang gusto nila. Yung Isoli sa'yo in that pinakamahirap na, parang kinokolekta tapos isusoli din naman. So sabi namin, parang hindi yata logical yun, di ba? Kasi unang-una, wala kang tauhan. Nakita nga natin, ito hindi na nakabase sa teorya, Kuya Daniel, nakabase na to sa actual experience ng conditional cash transfer. It took 2 to 3 years to build up the infrastructure, the human infrastructure, para mabigyan yung mga mahihirap na tao, pamilya, sa malalayong lugar, sa bundok ng Palawan, correct. sa bundok ng Agusan. So talagang... Kahit may available na funds, hindi din makarating. Kung iti-triple mo pa yun sa 10 milyon, how long? Ang nakalagay sa batas, 1 year lang ang bibigyan ng transfer. So sabi natin, parang hindi maganda yata yung kinokonsept mong sistema. So yun ay babaguhin ho namin. So with all of these developments ngayon, kasi nakikita nyo very tedious nga, anong timeline na tinitignan po natin? Kasi pinapamadali ng presidente ito eh. Sa inyong part, anong timeline tinitignan nyo? Well, nagbigay na kami ng deadline na September, ilalabas na po natin yung report ng ating komite. Yung, ibig sabihin ho nun, yung napasok na ho natin yung mga gusto ng ating mga kasamahan sa Senado, dun sa version natin sa committee natin, Committee on Ways and Means Committee Report. So by September, we can report that out. Pero dadaan pa yun sa debate sa Senado. Magbabaycam pa kayo? Senado pa ho yun. Senado sa pa plenaryo muna. pa ho yun. Okay. So, Tapos bago pa second and third magbaycam. reading yun. Okay. So, yun, magdidebate yung mga ibang senador. Kasi hindi naman lahat ng senador nag-a-attend sa committee, Kuya Daniel. Okay. Yes, So, yun na yung first step. Tapos dadaan sa plenaryo, second, third reading. Tapos kung may pagkakaiba, at malamang may pagkakaiba dun sa version ng House Kamara. version, dun yung tinatawag na bicameral conference committee. Para mapag-ugnay yun. Opo. And ang most pinakamalapit na pwedeng maisakatuparan nito at maisabatas, when will that be? Well, Base dun sa schedule nyo na yun. Ang gusto nila is late by the end of this year, pero tingin ko more of first quarter next year. First quarter na ito next palagay year. ko, palagay ko. Among others, ano ba ang mga mabibigat na pinagkakaabalahan ninyong batas ngayon na nakapasok sa agenda ng Well, Pangulo? isa din pong nakabanggit ho dun sa sona ng ating Pangulo, yung Bangsamoro Basic Law, yung BBL, na I think tanggap naman ng mga senador at ng mga kongresista na kailangan natin ito para sa kapayapaan sa Mindanao, Kuya Daniel. But yung mga detalye na lang, tulad ng tax bill, tanggap din natin na kailangan magka-reforma. Pero yung hugis at yung actual na provision, dinidebate pa. But how will this sit with the intention of the government na magpalit din tayo ng konstitusyon? Kasi if we will push for the BBL and then ipupush din natin yung pagpapalit ng konstitusyon, hindi po ba yan ay magiging laman din noong pagpapalit ng konstitusyon? At maaaring kumain din naman ng time para maapektuhan din naman yung time na gugugulin para doon sa pagpapalit ng konstitusyon. Which pwede naman pagsamahin na kung sakasakali. Ano ba ang inyong pananaw I think dito? ang tingin ng mga advocates of federalism, yung sinasabi niyo pagbabago ng Konstitusyon. forma ng gobyerno at ng saligang na kailangan didaan sa pagbabago ng saligang batas, long-term project 'yon. So siguro hindi magagawa 'yon in the next 3 years. Pero yung BBL, which is can be seen as a first step of prelude to federalism, yun ay maaring mangyari within the next 3 years. Yun ang difference siguro. Although, yun nga, kasya naman yun. Hindi naman magkalaban yung konsepto ng Bangsamoro Basic Law at yung federalism dahil both of them are giving more powers to the local level. So Pero it will just be adapted to the malamang ganun na rin yun. federalism. Oo, yes. It is seen as a first step. But parang nag-federal na yung Bangsamoro Basic Region. Nauna na lang siya, kumbaga. Parang nag-advance party siya. Dahil binibigyan mo ng mas malaking kapangyarihan yung mga
yung Bangsamoro State. Pero dadaan din sa inyo kasi yan eh. Nakikita ba ninyo na ito ay posibleng mangyari within the administration of Yung President federalism, Duterte? ho? Yes. Well, depende ho sa proposal. Sa ngayon ho, hindi pa namin nakikita yung kung ano talaga yung kabuuan niya. Parang hindi clear kung ilang rehiyon yan. Anong forma? Ano yung forma, ano yung kapangyarihan na maiiwan sa national government, ano yung kapangyarihan na ibibigay sa mga bagong rehiyon na i-create. But on top of your head, sa ganito, are you welcoming the idea na baguhin natin ang form of government? Well, so far, hindi pa namin nakikita. So, I think we should open always because lahat naman ng Constitution na-amend. Let's face it. If you look at the US Constitution, which is almost 300 years old, dumaan na yan sa 20 or more amendments. Yes, but not necessarily changing the form of government. Right, You right. can change the Constitution maintaining the same form of Yes. government. Tama, diba? tama po kayo, Kuya Daniel. So sila, okay na sila sa forma ng government. Pero sa atin, it's a radical change. So, Yes. although we're open to it, we'd like to see the details muna. Bago kami mag-commit na okay yan sa amin. Dahil kung tataas ang gastos ng tao sa gobyerno dahil nag-create ka ng bagong federal level, it might not be justified. So, yung mga details na yun, mahalaga ho yan eh. Hindi basta-basta nakakasabi tayo na we like federalism dahil di pa natin what kind of federalism is it. And what would you advocate? Con or CONAS? Before you answer that, we'll pause for a break. Yan, mga power. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rosang. Kasama pa rin po natin Senator Sonny Angara, Chairman ng Senate Ways and Means Committee. Ano ang mas papaboran ninyo? Con or CONAS? Well, may mga pros and cons yan, Kuya Daniel. Pag con-con, talagang hinalal mo yung tao para yung trabaho talaga niya, baguhin yung saligang batas. Constitution, Sa CONAS, ang sabi nila, yung nagbabago, yung mga kongresista at senador. may So pakialam parang kayo. may self-interest kami dun sa sistema. So dapat independent daw. Pero ang problema dyan sa gastos, ang nagsabi sa akin yan, kasi yung father ko was a member of the 1971 CONCON. Yes, correct. So sabi niya, isang buwan na daw sila nagdidebate. Ang natapos pa lang daw nila, yung preamble. Yung preamble, hindi pa po yun yung Opening hindi pa pa po lang. yun yung katawan nung ano pa lang yung parang opening statement kung sa batas yun yung explanatory note. Yes, Inaliwanag mo pa rin anong gagawin mo. So sabi nga niya, kung CONCON, siguro mga 5 taon yan bago matapos yung pag CONAS, mas mabilis daw. Kasi CONAS will only deal with amendments and not a major overhaul of the system. Hindi mo talaga binago yung sistema ng gobyerno. Inamyenda mo lang. And that's, yung form ng CONAS is what the US government has done. They've done piecemeal amendments over time. So parang kumbaga organic yung pag-develop based on experience, based on philosophy. Hindi na nangyayari. Ano ang mga pinapayo sa'yo ng father mo regarding dito sa mga hinaharap mo ngayon? Especially you being the chairman of the Senate Ways and Means and the kagaya nung binanggit ang pangalan mo ng presidente sa SONA. So what did he tell you about Ay, that? sabi niya, just follow your principles. You cannot go wrong. Just follow your principles. Follow your heart. Well, your heart and your mind, your head. Kasi kung heart lang, baka masagasaan. So, Pero sa ganyan, hindi ba pumapasok yung usapin ko minsan na ano na lang ako para mas safe, alis na lang ako dito sa ano. Kasi may usapan, baka si Sonny mag-resign. May mga bulong-bulong, mga kaibigan natin, baka mag-resign yun or something. Wala, hindi ba pumasok sa isip mo yun na Actually, bitawan nabasa ko- yung chairman? Actually, Kuya Daniel, nabasa ko nga sa internet, Angara magbibitiw sa Senado. Sabi ko, hindi. Mag-resign daw ako bilang senador. So, actually, ang sinabi ko is, kung hindi naman natin hindi natin kayang gumawa ng bersyon na katanggap-tanggap sa mayorya ng ating kasamahan, dapat magbitiw na tayo. And that's a rule in the Senate because yung chairmanship mo naman binigayan ng mga senador sa iyo Pinili ka, yung kanilang tiwala ibinigay sa iyo bilang pinuno ng committee na yon. So kung yung version mo hindi mo makuha yung kanilang suporta, you might as well give up the chairmanship. So mas papaboran mo ngayon yung maaaring maging pananaw ng mga kasama mong senador kung ano ang gusto nilang mailagay dito. Ano ba ang consensus na so far? So far, walang consensus pa, Daniel, dahil unang-una, hindi pa natin nakausap lahat ng ating kasamahan. Yes. Although I've spoken to maybe 7 or 8 of our senators. At meron talagang mga agam-agam sa malilit na bagay. Like yung si Senator J.V. Ejercito, ayaw niya yung sa kape, ayaw niya maisama.
Dahil sabi niya, Yung mga 3-in-1, oh. yan po ay inumin po ng mga mahihirap. At pag tinignan mo talaga yung datos, Oo. parang 80 to 90% ng umiinom niyan ay Correct. ay galing sa lower income Yes, groups, Kuya Daniel. So, may point din siya. Baka dapat iba yung buwis dun sa ano. Ganon din si Senator Joel eh. Ayaw niya din Kasi yun. barista po siya. Ayaw niya din matamaan yung sa kape na yan eh. Diba? May point sila. May point sila. Si Senator Joel din, parang nag-iingat din siya sa ibang bagay. Tapos nabanggit din nila yung socialized housing. Si Senator Zubiri naman, taga Negros po siya. So sabi nga niya, masyadong mabigat itong 10 piso kada litro. Baka mamatay na yung industriya ng asukal, which is a thriving industry in his province, Bukidnon, in Negros, in some other provinces. Kawawa dyan yung mga maliliit din na nagtatanim, di ba? So, kailangan i-balance yung mga interest nitong mga grupo. Yung sa socialized housing, sabi nila, pagka tinanggal mo yung value-added tax sa kabahayan na 3 million, worth 3 million and below, kasi sa ngayon, yung pag 3 million and below, walang value-added tax, Kuya Daniel. May proposal sila na tanggalin na yon. Ipatawan ng 12% value-added tax. Ayaw ng mga kasamahan namin yon dahil, sabi namin, pag tinignan mo yung housing backlog, lampas 5 million at every year may 100,000 mga gustong bumili ng bahay. Pag tumaas pa yan, syempre ang gagawin lang ng developer, ipapasa na lang niya dun sa bibili. So pag tumaas ng 12% yung presyo ng bahay, talagang dadami yung yung bilang ng hanay ng Pilipino na hindi na makakabili ng bahay. Dito sa mga ginagawa niyo mga investigation sa Senate, kasi kaliwat kanan yung nangyayaring investigation. Kagaya nung may nangyari na naman nangyari kay Parohinog, meron na namang investigation na nagbabanta. Meron ganito, parang konting kibot ng ganon. Meron kayong investigation. Ano bang talagang mas dapat na pagtuunan nyo ng pansin dyan? Kasi parang ang sinasabi ng iba ngayon, bigay nyo na yung trabaho ng may trabaho. Sabi ni Senator Ping, pagka lahat na lang, ganyan na mangyayari, hindi na tayo makakatrabaho ng ibang dapat natin gawin. Ano pananaw nyo sa ganun? Tama po siya. Kung mag-iimbestiga kami, kailangan it's kasi ang tawag dyan, in aid of legislation. Yes, correct. Iba yan sa investigasyon na ginagawa ng pulis. Yung ginagawa ng pulis, in aid of conviction. Yes. Or in aid of the justice system. In aid of seeing that justice is done. Sa amin, it's in aid of seeing that the system is made better. So yun na dapat talaga. Tatama yung batas na ginawa ninyo o sapat. O kung sa tingin namin kailangan baguhin, mag-amyenda, kailangan i-reforma, yun ang dapat resulta. So lahat ng investigasyon namin, talagang dapat i-follow through namin ano yung effect sa bigger system. Hindi lang dun sa pananagutan ng bawat isa na aktor na involved dun sa iniimbestiga namin. Kasi minsan meron kayong tawag. Patawag nga, tingnan natin kung meron naging paglabag sa karapatang pantao. Tama ba yun? Well, kasi meron kayong oversight function. Tama rin naman if you're looking at it with respect to the power of the Commission on Human Rights, which is created by legislation pursuant to the Constitution. Kung may gusto kang baguhin doon, okay na rin yun. At kung may gusto kang gawing batas na a right to protect certain sectors, okay yun. Pero wag lang dahil may gusto kang iduro o sabihin na dapat ipakulong to. Hindi sapat yun. Trabaho yun ng piskal, trabaho yun ng pulis. But do you see something like that in some cases that you people from the Senate are calling for an investigation? Well, minsan nawawala yung larger purpose dahil kumbaga nadadala dun sa facts ng kaso eh. Pero as legislators, doon kami dapat sa bigger picture, di ba? Nakikita namin, natatanaw namin yung ano yung matagalan, ano yung magandang sistema na makakatulong sa ating mga mamamayan. So, if we investigate human rights, dapat with a view to improving our institutions. Paano mapapabilis yung pagdaan ng mga kaso? Kasi sa nangyayari ngayon, Kuya Daniel, nawawalan ng bilibang tao sa sistema nating panghustisya dahil sa tagal po ng kaso eh. Tatagal ng ilang taon sa piskal. Magpa-file ka ng kaso, kunyari may nang estafa sa'yo, o file ka ng kaso, ilang buwan ka sa piskal. Tapos sa trial court pa lang, ilang taon yon? 3 taon, 4 na taon, 5 taon, napakaliit na kaso. Naubos na yung iko-kolekta mo, nagastos mo na sa attorney's fees, di ba? So yun ang dapat pagtunuan natin ng pansin. And it's not just us, even the judiciary, I think dapat pinagtutuunan ng pansin, ano talaga, paano manunumbalik yung tiwala ng tao sa mga institusyon natin. But based on your experience with the investigations that you have conducted, meron na hubang nagbunga doon ng isang batas talaga na, o ng mga batas na
out of the investigation na ikinonduct ninyo? Kasi since in aid of legislation. Naalala nyo, Kuya Daniel, yung Bangladesh, yung $81 million. Yung transfer. Yung from Bank of New York. Kakapirma lang po ni Pangulong Duterte nung amendment to the anti-money laundering law to include casinos. Bakit? Kasi nung investigasyon namin, nakita natin, once nakapasok yung pera sa casino, hindi mo na matrace dahil wala silang obligasyon na mag-report under the money laundering law. That's one very concrete example. Okay. So there are many more. Based on that. Based on that, yeah. Ngayon, anong tinitignan ninyo ngayon dito sa investigation ninyo sa Bureau of Customs? Sa Bureau of Customs, maganda yung tanong mo, Kuya Daniel. Kakapasa lang namin ng batas, Customs Modernization Law. I passed that along with Congressman Kimbo, who was the chairman of the House Committee on Ways and Means. In-institutionalize namin doon yung green lane, yellow lane, at red lane. Sabi ko nga kanina earlier in the show, Kuya Daniel, pag green lane, kailangan established ka na. May maganda ka ng record. May reputasyon ka na ng hindi ka mandaraya. Exactly, Kuya Daniel. At pinapahalagaan mo yung reputasyon mo, kaya hindi mo basta-basta sisirain yun. Ang problema, ang nilalagay sa green lane, yung mga baguhan. Kaya nagpakita dun sa amin sa Senado, bagong graduate na teacher. Klarong-klaro na siya ay dami lang. Klarong-klaro na siya ay ginagamit ng mga smuggler. Kunyari malinis, pero wala talagang alam sa ano yun, sa customs brokerage yun. So nagtayo lang sila ng company para pagka nagkasuhan, mawawala na lang yan. Mawawala na lang yan. Hindi mo na makikita yan. At dahil wala siyang record, sasabihin, wala namang record yan. Bakit namin i-alert yan? Pero klarong-klaro, yung mga bago na gano'n na walang record, dapat sa yellow o sa red lane yan. Talagang chinecheck nyo, talagang kung mahusay yan. Problema dyan, parang ilan yung transaction, daan din yung transaction nila. So, kitang-kita mo na talagang parang pinaboran yung ibang mga party dyan. At sinabi nung isang testigo, there are such things, it's an open secret in customs, that there are consignees for hire. So nagtatayo na lang ng kumpanya at ginagawang pronta. So yun, talagang yung mga ganun, talagang nakakapanghinayang, especially for us na hinihingi nyo sa amin na gagawa kami ng panibagong buwis, kukuha kami ng pera dun sa bulsa ni Juan de la Cruz. Kayo, kinukuha nyo at binubulsan nyo yung pera. So talaga nakakapanghinayang, Kuya Daniel. But how do you look at the possibility ngayon na magkaroon ng isang, amendment or panibagong batas na dapat gawin ngayon dito sa... Kasi ang nangyayari sa customs, laging natatanggal ang commissioner dyan Parang wala pang... Pag nahuli, nababago na lang. Parang parang change of personnel lang. Laging ganun. There's no change in the system. Exactly. The problem is you need a person who can make the system work, Kuya Daniel. The system is only as good as the people who are making it work. Pag may computer ka naman dyan, wala ka namang nilagyang program na maganda dun sa computer. Di wala rin siyang babasahin. Dahil ginawa lang din dahil naman neutral naman yun. Yes. Technology is neutral. Diba? So yun, kung hindi mo pinasok dun kung sino dapat yung mga ilagay, like yung pinag-usapan natin, pag bago ka, hindi ka dapat pwede sa green lane. Yung ginagawa, sinisisi pa nila sa computer, random yan Pwede ba yun random? Hindi mo pwedeng random yan. Computer yan May bago kang pinoprogram dyan, bago. So yun, ang sinasabi natin, you're asking about what's the effect on legislation. Yes. Well, we have to see if the law needs to be amended. Sa akin, sa ngayon, tinitingnan ko, yung bagong pasa naming batas na customs modernization, hindi pa niya kailangan i-amend. It's the interpretation of the law, which is flawed in the case of the Bureau of Customs because they put people who are not supposed to be in the green lane. Kaya nakalusot yung shabu. Meron ba kayong tinitignan dyan sa... Kasi kung minsan na nagiging problema sa implementing rules and regulations, parang natutweak yung intent of the law. Have you gone through it already? Ito pong balikbayan boxes, meron kasama din dun sa parehong batas yung customs modernization. May provision dun. Kasi dati, 10,000 lang ang exemption ng isang balikbayan box. Kaya nagkaroon ng scandal about 2 years ago. Yung customs, binubuklat lahat ng balikbayan boxes. So talagang unang-una nagkaka-congestion sa customs at umaaray na yung ating mga kababayang OFWs. So ang ginawa natin, nila Congressman Kimbo, nila Senator Recto, tinaas po natin yung exemption. Kada balikbayan box, 150,000 exemption. So about $3,000. At sinulat namin sa batas, pwedeng i-avail yun na 3 years, 3 times a year maximum. So every 4 months, pwede ka magpadala ng balikbayan box. So around 9,000 ang pwede mong yes, 9,000 kasi 3,000 each. So $9,000 is about 450,000 pesos. Kasi isang MacBook Pro lang ngayon 2.5 na halos Parang ganun nga.
Parang ganun nga. Yung 10,000, isang pares na sapatos lang yun nung araw, di ba? So, talagang maliit. Kawawa naman yung ating mga OFWs. Sinasabi natin sila yung bayani natin, pero wala naman tayong binibigyan na ayuda sa kanila. So, ito na yung isang forma ng ayuda na binigay ng batas sa kanila. Yung mas malaking exemption. And yet, ang interpretasyon po ng Department of Finance is isang beses mo lang pwedeng i-avail yan. Kung in-avail mo na 3 times, kailangan within the limit ka of 150,000, which is not the intention of the law. So lalabas Kinahon nila dun sa 150. Okay. Maging tatlo man yan, yun pa rin. Yun pa rin. Yung Oo. katumbas lang ng 150. Hindi 150 each box. Hindi 150 ginawa nila, times 3. tatlong box, 150. Ang intention namin, kada box, 150. At nakakita yan dun sa debate namin or yung tinatawag na legislative record nung bicameral conference. Kasi tinatanong namin sa mga OFW groups, gaano kadalas ba nagpapadala ng balikbayan box ang typical average OFW? Ang sabi nila, every 3 to 4 months nagpapadala yan. So sabi natin, di bigyan natin in 1 year, 12 months, bigyan natin ng pagkakataon magpadala ng 3 box. Paano ba nagiging sistema nyo sa pag-check ng IRR nila? Kasi sila gagawa ng implementing rules and regulations dun sa batas na kayo ang gumawa. Opo. Naibabalik ba sa inyo yung to check on that? Or hindi po ba possible na kayo din ang bumalangkas ng implementing rules and regulations at sila lang ang papatupad? Meron kasing desisyon ng Supreme Court na nagsasabing the drafting of the implementing rules is the role of the executive. At hindi dapat makikialam. It's not subject to the approval. Once the legislature passes the bill, yun ang trabaho. But how do you check that? We check that through the oversight committees, the oversight power of Congress. That's one of the powers of Congress na sabi nga nila is not being maximized. And that's the power to see to it that laws are properly implemented. Pero hindi po ba mas kailangan yun na bago nila ipatupad yung IRR nila ay ma-check nyo muna? Opo. Na kung yun ba'y lumalapat dun sa intent of your law? Opo. Sinecheck po namin yun. In fact, last week, nagkaroon kami ng oversight committee hearing. At yun, nilabas namin yun, yung issue na yun sa balikbayan boxes. Sinabi namin, hindi yan ang intention namin. Dapat baguhin niyo yung interpretasyon ninyo. At mukhang nagmamatigas sila for now. So, baka, at the end, baka magkasuhan yan. Dalhin sa Supreme Court para ma-settle yung issue. That's the only way to settle something like that. Kasi parang mas ininterpret nila ng tama pa kaysa sa inyo na kayong gumawa. Yun ang sinasabi namin. Kaya nagagalit sila Congressman Guwa, Deputy Speaker Garin, dahil sila mismo ay present during the drafting of the law. Tapos pinagmamatigasan nila na, hindi, ganito yan dapat. Opo, ganito yan eh. Yan ang nakalagay ho sa batas eh. Kayo naman nagsasabi na, hindi nga ganun ang ginawa namin. Parang mali, di ba? So, Tapos ngayon, papasok ang Supreme Court na mag-i-interpret din nung batas na kayo din ang gumawa. Opo. Parang, yun talagang sistema natin sa checks and balances. Yes, but just the same. Kung kayo gumawa, dapat hindi na kayo ang final interpreter ng batas. Ang final interpreter of all legal disputes is the Supreme Court. That's why you really have to be clear on your intention. Tama po. What At should saka be... siguro, sa lingwahe din, kung talagang magmatigas ang executive sa kanilang interpretation, we might have to do an amendment para talagang sabihin natin na it can be availed of 3 times a year and it's up to 450,000. Dun sa nakalusot ngayon na shabu, may sinasabi pang mga mas malaki pa doon na nawawala. May nakita na ba kayo dun sa investigation? Yun ang problem. Kami, 1 hearing pa lang kami, Kuya Daniel. Yung Congress naka 3 hearings na. Pero may mga pinalusot na shipments na palagi ko hindi chinek din dahil green lane Pag green lane, hindi chinecheck Okay. So, hindi na nahabol yun kagaya nitong isa na to na naabutan pa. Ito nga nahabol lang dahil may abiso galing sa China. Kung hindi nag-abiso ang China, that shabu would already be on the market, Kuya Daniel. You're talking about 600 kilograms of shabu. So, parang sabi ni Tito Soto, na dating head ng PDA or Dangerous Drugs Board at very very familiar with the drug matters dahil nag-chairman na rin siya ng Committee on Public Order. Sabi niya, kapag may 3 ganong klaseng container na pumasok sa merkado, sobra-sobra yan sa buong Pilipinas. Parang sa tingin niya, ginagawa ng Pilipinas na transshipment point para sa droga. So, maring nakalabas na ulit. May pinagdala na iba. At
ginagawa tayong, kaya dapat din bantayan natin yung mga lumalabas ng ating bansa dahil baka may dala silang mga droga. And it's happened already, di ba? Meron tayong mga Pilipino, mga kababayan na hinuhuli sa Malaysia, sa Hong Kong, na may dalang droga. Anong nangyari ho sa nakikita niyong away na ng PIDEA at saka ng Custom? Ba't kayo nakialam dyan sa ano? Di nyo kami tinawag. Ngayon, yung mate-technical tayo, paano mong gagamitin yan? Nagpa-picture-picture na kayo, mga issue na yan. Ha? Bakit pinasok ninyo walang search warrant or things like that? May valid point ang PIDEA dahil under the drugs law, talagang kailangan involved sila sa walang adulteration of the evidence. Ang nangyari, pinasukan ng customs yung warehouse, mga dumaan yung 8 oras bago tinawagan yung PIDEA. So dumating yung PIDEA, nakabukas na yung mga box at yung droga nandun na. So hindi nila alam kung talagang dun galing sa box. Dapat pagbukas ng box, kasama yung PIDEA para makita talaga yung source. Tapos pangalawa, yung sinasabi ng mga kongresista at ng ibang senador na ang ginawa ng customs ay letter of authorization para pasukan yung warehouse to collect taxes. Yun ay hindi parang search warrant yon. So, nung kinuha nila, illegal search and seizure yon. Ang dapat ginawa nila is warrant of seizure. Because a warrant of seizure serves as a valid search warrant. So, kung nagkaroon, kunyari nag-file ng kaso yung consignee nun, sasabihin niya, ano yan parang illegal search yan. So, absuelto siya. Diba? Pero sinasabi nila, ano naman daw, pumayag naman kasing i-search. Baka mag-iiba na yan ng storya Pagdating ng asunto. korte. Sasabihin niya, hindi kami pumayag. Ano ngayon ang basa ninyo kay Commissioner Faeldon? Do you also cry the same na gusto niyo siya mag-resign? I think he has a lot to answer for. I'll wait for his explanation. Pero sa ngayon, marami akong nakikitang pagkakamali. At very glaring po. Yung sa akin, bilang mambabatas, parang na-bastardize yung law Hindi nirespeto yung batas. At ang nilagay sa green lane, yung mga bagong at walang experience, walang good record na shipper, importer. Hindi, mali talaga yun Doon ako nababahala, Kuya Daniel. And he has explained. Nadinig nyo na din yung ibang mga paliwanag niya. Are you convinced? Sa ngayon, hindi pa po, Kuya Daniel. Sa ngayon, dahil sinasabi niya, random daw sa sistema. Kung alam mong random, di dapat may extra safeguard ka. Di ba? What would At may be... sinasabi siyang, there's really an 84% chance we can only x-ray 16% because of our limited number of x-rays. So may 84% chance na makapasok talaga yan. Kung alam mong may 84% chance, dapat maglagay ka ng safeguards. Walang safeguards. So yun ang problema dyan, Kuya Daniel. May mga kasama kayo, maging sa lower house at saka sa Senate, who's calling for Commissioner Faeldon's resignation. Are you joining them? Well, parang papunta na rin doon. But because nga I want to go through the correct process. And I'd like to hear what the full explanations are. At saka yung Hilario, hindi pa nagte-testify sa amin. Nag-testify na sa House. And based on his testimony, mukhang talagang may kasalanan. Either siya o si Commissioner at yung ibang tauhan nila. So definitely, may mananagot dyan sa customs. Yun ako 100% sure. Merong tiwali at merong di marunong dyan sa customs. It's only a question of how high it goes. Ito ngayon, ay nakikita na ho natin na parang ulit-ulit na lang na pangyayari. Tapos magbabago lang ng personnel, tapos paulit, may skandalo ulit. Ganun na naman ulit. Dyan nanghihinayang ang taong bayan, Kuya Daniel. Parang yung fight against corruption ba, is it a real fight or is it just a change of personnel? Di ba? So talagang kailangan ipakita po ng mga namamahala na it's real change. It's not only cosmetic change. Pag nagbago ka ng personnel, cosmetic change lang yan. Nagbago ka lang ng mukha. So what is real change? Talagang binago mo yung sistema. At I think it can still be done. Anong magiging role ninyo ngayon dito na kasi sa mga investigation na ginagawa ninyo, you are only as good as investigating and legislating. Kasi pagdating naman ng implementation, sila din yung mag-i-implement. Parang no matter how good your law is, if it's not being implemented properly, then baliwala din yung gamot na hindi naman naiinom. Paano ho natin ito pag isi-sink in? But there's value to the investigation, Kuya Daniel. Kasi kung di namin hinihir yan, hindi kino-cover ng media yan, hindi nyo kino-cover sa media, hindi malalaman ng taong bayan yan. Kung nasa husgado lang yan, hindi naman televised yung mga judicial hearings. So hindi malalaman ng taong bayan yan. So may epekto yun sa mga public servants kung alam nilang baka maayos na lang yun, di ba? Sa ngayon,
nandyan yung outrage ng tao. So dapat we must capitalize on that outrage to create reforms. Di ba? This kind of strategy kasi is yun yung tipong divide and rule na pagka nagduda na yung isang tao sa kasama niya and then you have now the ability of actually conquering them dahil nahati-hati mo na sila. Hindi ba nyo nakikita na ganito din kuminsan ang nangyayari? Because yung mga gustong talagang gumiba at sumira ng sistema. Sila ang gustong pumalit. Oo. Yes. May kwentong ganun, sabi nga nila sa customs. Ang nangyari dyan, Magdalo versus traditional. Yung mga dati ng customs, tinanggal, kasi nagpasok si Commissioner Faldo ng 200 tao at tinanggal niya yung mga dati ng hepe dyan. So nagkaroon ng rivalry dyan. So yun nga sinasabi natin, magkakaroon ba ng totoong reforma dyan sa Bureau of Customs? Abangan natin, di ba? Ang talagang dapat ilagay talaga sa at the helm of the department is someone with the political will and the intelligence and the savvy to see through reforms. Dati- Kasi otherwise, may napatay ho dyan. Yes, correct. May si I think Director La Chica, kung di ako nagkakamali. At ang kwento dyan, hinaharang niya yung mga ibang galaw na hindi nasasang-ayon sa batas. So namatay siya, pinatay ho siya. And to now, the murder is unsolved. So talagang hindi madali yung trabaho dyan. At kailangan matapang din yung ilalagay dyan. At naniniwala kayo na ang dapat na commissioner talaga is of high integrity. Diba? High integrity but also high intelligence and skill and savvy. And also medibdib. Meron din ho. Opo. Si Congressman dati, Rufy Biaso, nalagay dyan. Opo. Nagtapang-tapangan. Opo. Natanggal. So, yung mga ganun. Yung mga sumunod na ano. Kung kayo ba ilagay dyan, tatanggapin nyo kaya? Hindi ko po type yung ganun trabaho. Hindi ko po type yung ganun. Oo. Hindi ko. Pero medyo mabigat na trabaho. Hindi suited sa training ko. I'm not a trade guy. So, hindi ako negosyante. So, hindi ko alam yung mga doon, yung patakaran. Pero marunong tayo gumawa ng batas. At marunong tayo tumingin kung sinong tumutupad at hindi tumutupad sa batas. Pero wala kayong inclination sa executive position? Okay lang naman. Depende sa field. Kung education field, yan, may experience tayo dyan, being the chairman of education. Kung maybe in the field of tourism, yan, may nagawa na tayong mga panukala dyan. So, depende sa lugar at sa posisyon. Well, you're still very young and idealistic and very active. Nung in-interview niyo ako nung araw, bata pa po ako. Hindi, pero Nasa libro niyo. at least as compared to those that are really old already, di ba? Are you not seeing yourself one of these days to be in Malacanang? Yun, bumibisita ho. Nandun kami. Nagkape ho kami ni Pangulo. Wala ba sa political plan ninyo na kung sakali abutin niyo yung pagiging nasa posisyon ng pinakamataas na nanunungkulan sa ating bansa? Alam mo, Kuya Daniel, the cliche is true eh. Di ba may kasabihan, the presidency is destiny. Yun talaga yun eh. Nakatatak yun sa katawan mo eh. Kung wala yung tatak, hindi para sa iyo. Pero kung minsan ang destiny daw nararamdaman eh. May naramdaman na ba kayo? Parang wala pa. Thank you so much for being with us, Senator. Senate Ways and Means Committee Chairman, Senator Sandy Angara. Dito lang po sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.